Mga pinagana ko mga kaigsunan, malipayan usab nga pagpakiguban kaniyong tanan karoling lang yung tunusab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga ay kini pinagi sa Sabbath School Department o the General Conference of the Seventh-day Adventist Church pinagi sa tuang usa ka Sabbath School lesson. Ang ato ang tema mga pinagana ko mga kaigsunan, kapamilya nagsuhito nga nagkarayon kini Ephesians in the Heart, lesson number 14. Last lesson karon nga quarter. O sa atong tanan po nga mga kapamilya kay sunod sa mo palenso nga gusto ko ipabalukan ninyo nga karong adlaw Sabado kauban ninyo ang tanang mga batan-on dinhi sa Aurora Seventh-day Adventist Church, Compostela, Davao de Oro. Alang sa Picayo Power Churches of Adventist Youth Organization Fellowship, so gidapit ang tanan nga mag-bring your own baon. Although ang ato mga kigsunan sa Aurora nag-prepare po sila og pagkaon. Okay. Pero kutob sa mahimo magdalatag baon nga kanang makapangagda punta sa uban nga walay baon. Okay, thank you very much. God bless you and more power to you. Magkita ta ninyo tanan karong adlaw igpapahulay o subon ko dinhi sa Aurora Seventh-day Adventist Church, Compostela, Davao de Oro. Okay, sa pagsugot mga pinanggana ko mga kaigsunan, dapito na to ang balang espiritu sa pagpakiguban ka na to. Pinagi sa kapag-ampo, mag-ampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan mo nga Diyos nga ikaw sa mga langit, tagang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo si mong grasya og kaloy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaot imuhang panalanginan ang tanang mga listeners nga masabtan ang pulong kay mapasabot kini ngadto kanila og magkinabuhian kini kada adlaw samtang magpaabot si mong pagbalik ang tanang mga GDL kon group discussion leaders, mga Sabbath School class members, tanan masantupan sa balang espiritu aron masabtan og mapasabot kini imong pulong. Kaming tanan nga naga alagad kanimo nagasimba kanimo matag adlaw papulay, usahon mo sa kagugmag panalangin. Ang tanang mga sponsors ayaw kalimti Ginoo. Ang tanan nga mga nagdumala sa imong iglesia sa tibok naong sayuta panalangini o pinagi sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church, ikaw magapanalangin kanilang tanan o sa tanang mga workers, ordained pastors o mga teachers, mga evangelist o mga literature evangelist. Amahan pasalua kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, lesson number 14, Ephesians in the Heart, ang mga taga-Epeso diha sa kasing-kasing, bot ipasabot, whether you are an Ephesian by blood or not, you can still be an Ephesian in the heart. Okay, who are these people? Sumala sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod sa 9, sumala sa to ang memory text, matod pa nagkanayon, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of your works, lest anyone you should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Matod pa sa Bisaya, nagkanayon, kitan pinaagi sa grasya na luwas tungod sa pagtuo, dili sa atong kaugalingon, kay kini gasa sa Dios, dili sa mga maayong binuhatan aron walay usa nga magpasigarbo. Kita mga binuhat sa Dios alang sa maayong binuhatan o gipreparar sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan aron kita magalakaw ni ana kauban kanila. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, ang punto gyud sa kinatibuk ang libro nga Epesos, nga Ephesians, nga sinulat ni San Pablo. Nag-focus kini siya mga kaigsunan dili sa usa ka local concern, kundi nag-focus kini siya sa tanang magtotoo sa nagkalanlaing mga bahin sa tibuok kalibutan as long as you are a Christian. Seventh-day Adventist, yes, tanan mga kaigsunan. Usa ni kasulat nga walay inclusion sa panahon, nga limitado lang dapita, o usa kini kasulat ni San Pablo daw hangak kining basahon pero para kini sa atong kapanahonan karon.
And that is the book of the Ephesians. Niadtong 62 Anno Domini, si San Pablo nga binilanggo nakadesisyon siya nga magsulat siya para sa mga magtotoo, sa mga taga-Epesos o para sa tanan nga mga katawhan nga makabasa niini nga maong libro. So unsa may ang gihisgutan mga pinangga kong kaigsunan? Ang iyang gihisgutan all was as he was inspired by the Holy Spirit, isip apostoles, gipahinumduman niya ang mga taga-Epeso og kitang tanan nga unsay mga panalangin nga gihatag ni Kristo kanato pinaagi sa blessings, grasya, panaghiusa, bag-ong kinabuhi o gugma. Mao na mga nakafocus sa mga pagsulat ni San Pablo. Giapil po ni San Pablo sa iyang panapos nga sulat ang pagpadasig kanatong tanan nga atong bitbiton og isulob nato ang kalasag, ang hinagiban aron madaog nato ang gubat batok sa yawa nga atong ginaapilan. Una lugar, kung atong tagaag sa mari mga kaigsunan, sa Ephesians chapter 1, naghisgot si San Pablo mahitungod sa mga gasa diha sa tanang mga magtotoo gikan kang Kristo. Si Kristo mao ang gasa kanimog kanako. Efeso kapitulo 2, naghisgot og grasya nga diin mao'y nagbuak sa tanan nga mga bungbong or ali or nag-reconcile sa pangpang sa between Gentiles and the Jews. So bisan unsa nga panagbangi sa iglesia, the grace is the solution. Sa chapter 3, gihisgutan ang pagkamakatingalahan o kahibulungan o sa pagkatinago may tungod kang Kristo. Sa chapter 4, naghisgot may tungod sa panaghiusa o sa bag-ong kinabuhi. Chapter 5, naghisgot nga maglakaw kita diha sa gugma. Chapter 6, isulob nato ang kalasag, ang hinagiban, alang sa gubat nga atong giapilan. Now, we are blessed in Christ. Kitang tanan mga pinangga ko mga kaigsunan na panalanginan kita diha kang Kristo. Now, unahon nato kining mga panalangin or gasa nga gihatag ni Kristo kanimo og kanako. Doon ay mga nag-describe, naghulagway sa libro sa Epeso mga kahigalaan nga daw pamalandungon nimo mura siya kanang Mount Alps. Alang sa New Testament siya ang pinakataas, siya ang makita sa labing madali. Kay si San Pablo mga higala kung imo siyang tan-aon, samtang nagsulat siya sa libro sa mga taga-Epesos, mura siyang nag-mountaineering, mura siyang nagkatkat og bukid kaigsunan sa paspas nga pagsaka niini, unya ni atong masabtan ang iyang announcement, ang buot niya ipasabot nga iyang i-inspire sa tanan nga nagapaminaw kanato. And everybody can see him kay naa siya sa pinakababaw nga nagsulti niini. Iyang gideclare mga higala, kining musunod sa iyang libro, mao ni ang mga senaryo may tungod sa plano sa kaluwasan. Una, ang mga katawhan sa makanimog kanako nga mga pinili sa Dios, napili ng daan sukad pa sa wala pa matukod ang kalibutan. Alang sa walay katapusan. Subot pasabot ni San Pablo nga ang kalibutan natukod na, pero ang plan of salvation was already there. Sa wala pa matukod ang kalibutan. Giplano ng daan nga ikaw maluwas. Pero kung dili ka mo dawat sa maong plano nga maluwas ka, so it's your choice. Sa to pa kung mupili lang ta nga maluwas ta, sayon because of our choice. In other words, ang atong kaluwasan ug atong kaimpernuhan, malangit man tag maimperno ta, depends upon our choice. Sa ato ang pagpili. So, ang atong pagbuhat mga kaigsunan nga maura gyud ang pagpili. Sumala pa sa Efeso 1:7, 8:13 o 14. It's our choice. It depends all in our choice. Sa ato ang pagpili.
O kung sa may itong mapadulngan ng kinabuhi, nagdepende sa tuang pagpili. Ang tanang butang mga kaigsunan, sa langit ug sa yuta, tapukon tanan ni Jesus Christ. Sumala siyang plano, unya sa saktong panahon. Sa saktong panahon. Sa ito pa, doon ay time iyang gi-set o kanusa in which nobody knows. Walay bisag kinsa nasayod. So, siya ra gyud ang nasayod og kanus ana sa saktong panahon kung mapaigo na tanan iyang tapukon. Sa ato pa, ang kamisteryo siyang plano mga kaigsunan, iyang gipadayag kanato sumala sa atong masabtan ni ining kapanahonan. Sa ato pa kaigsunan og atong lantawon, dali kayo natong ma-overview ang plano sa kaluwasan kay nagsugod ni siya sa wala pa matukod ang kalibutan. Nga hangtod karon atong nabatnan ang maong plano sa kaluwasan nga atong ma-enjoy hangtod sa walay katapusan. Kini nga plano sa kaluwasan mga higala, at puno kini siya sa mga gasa. Sa ato pa sa tanan natong mga struggles, we have the gift. Doon na tay gift nga mao si Jesus Christ, ug doon na pag mga gasa si Jesus Christ kanato nga gitawag og spiritual blessings. Chapter 1 verse 3, He gives us every spiritual blessings. Sa ato pa, dili ta magutman, dili ta mingon wa may makasugakot sa pagsulay. No, you cannot say that. Ngano man, gitagaan tag spiritual blessings. Verse 4, He makes us holy and blameless. Gasa sa Dios nga gihimo ta niya og kanang balaan og matarong nga walay ikasaway. Balag sawayon ta sa mga tao ang tanan nila mga pagpanaway kanato dili tinuod. Blameless. Sunod sa verse 5, He adopts us as sons. Iya tang gipang-adapt mga kaigsunan nga iyang mga anak. Verse 7, iya tang giluwas. Verse 8, gitagaan ta niya kaalam sa pagpanabot. Verse 11, iya hatang gitagaan og panulundon mga kaigsunan, and that is the salvation. Verse 13, gisiliuhan ta niya pinaagi sa balaang espiritu. Sa chapter 1, agig introduction ni San Pablo sa maong libro, nagampo si San Pablo nga ang Dios magahatag o kahayag, pagpanabot, kaalam aron masabtan ang tanang butang mahitungod kang Kristo nga mao'y ulo sa iglesia. Now, adto ta sa kanang gitawag og grace that breaks down walls. Kaning grasya nga nagbuak mga kaigsunan. Sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 11, kamo kaniadto dili pa mo mga sakop sa Dios, kay mga hintel pa mo. Pero sukat si Kristo namatay, gipaduol na mo sa Israel. Usa na mo. O di ba? Mo man punto ni San Pablo. Okay. So, we are blessed mga kaigsunan. We are blessed kay ngano man kita narluwas ta alang sa usa ka community. When you are saved, you will not be saved alone. We will be saved for becoming part of the community. Ang kaluwasan individual. Pero ang purpose sa kaluwasan mga kaigsunan, aron mahimo kang usa ka nasod, usa ka gingharian, usa ka mga harianong pari nga magasangyaw sa maayong balita. That is the purpose of salvation. Mao nay plano sa kaluwasan nga dapat atong hatagan og pagpanabot. Okay? Now, dinhi mga kaigsunan, sa verse 5, chapter 2 verse 5, He give us the life with Christ. Kitagaan ta niya kinabuhi kauban kang Kristo. Verse 6, gibanhaw si Kristo para kanato. Verse 6, second paragraph, si Kristo naglingkod sa tuong trono sa Dios para kanato. Verse 10, si Kristo gihimo kita diha kang Kristo alang sa mga maayong binuhatan. Verse 13, si Kristo nagdala kanato paduol ngadto sa iyang amahan pinaagi sa iyang dugo.
Verse 14. Si Kristo mga kaigsunan gibuak niya ang wall nga nag-separate between the Jews and the Gentiles, between from each other, mga bingkil-bingkil nato mga kaigsunan, gipangbuak na ni Kristo. Verse 16, gipatay ni Kristo ang atong mga kaaway. Kaaway dili sa unod, dili sa physical nga pakig-away, kundi espirituhanong pakig-away. Gihimo ni Kristo, verse 19, gihimo ta ni Kristo nga maluwas ta aron mahimong membro sa iyahang panimalay. Verse 21, si Kristo ni koordinar kanato aron mahimo kitang usa ka balaan nga templo. Verse 22, gihimo ni Kristo dinhi kanato ang usa ka puloy-anang dapit sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. You are the indwelling place of God because your body is the temple of God. Now, to make the story short para masabtan nato, gi-emphasize ni San Pablo sa chapter 2 nga ang kinabuhi nga naa kang Kristo para sa ato. Ang kamatayon ni Kristo sa krus para sa ato. Ang iyang pagkabanhaw mga kaigsunan para sa ato. Ang iyang pagkayab sa langit aron molingkod siya sa tuong trono siyang amahan para sa ato. Ang paghimo ni Kristo sa plano sa kaluwasan para sa ato. Ang iyang pagpaagas og dugo sa kalbaryo sa cross para sa ato. Ang iyang pagbungkag sa mga barrier in between sa mga brethren, Jews and Gentiles, Ilonggo, Cebuano, Tagalog, Bisaya, nga madunay mga barrier sa mga kaigsunan. I'm sure apil ang LCM og mission nga mga barriers. Gibuak na ni Kristo mga kaigsunan para kanato. Ang atong kaaway nga mong atong kaugalingon gipatay na pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Sanglit kita ni surrenderman diha kang Kristo. Ang pag-organize ni Kristo og panimalay nga gitawag niya iglesia para na kanato. Kay once kita moduol kang Kristo nga mahimong kauban o mag-alagad kang Kristo nga iyang mga anak, we will become part of His family. So the church is for us. Ang atong lawas mga kaigsunan gihimong templo sa Dios, gihimong puy-anan sa Dios para na kanato, para na sa atong kaugalingon. So imagine nimo mga kaigsunan, all that Jesus Christ did, ang tanang gibuhat ni Kristo niining kalibutan na para sa ato mga kaigsunan, dili para sa iyang kaugalingon. That is the love of God. Ingon ana ang gugma ni Ginoong Hesus. Now, atong tan-awon dinhi mga kaigsuonan, ato makita sa chapter 3, the mystery of Jesus Christ. Sa chapter 3, gipadayag ni San Pablo ang plano sa Dios. Iya kining gitawag sa verse 4 og mystery of Christ. So, iyang gitawag nga usa kini ka misteryo sa pagpakig-uban nato diha kang Kristo, the mystery of Christ. Sa verse 9, chapter 3 verse 9, gi-umol o gihimo ni Kristo sa Dios ang plano sa kaluwasan, pero iyang gitaguan. Ngano man, iyang gianam-anam pagpasabot ang plano sa kaluwasan. Wala niya gihatag bigla mga kaigsuonan. Anam-anam, sa example, sa tanaman sa Eden. Human si Adan ug si Eva nakasala, ang gihimo din sa Dios, nag-ihaw siya mananap, gikuhaan niya panit, gibisti niya kang Adan ug kang Eva. Gianam-anam niya og reveal mga kaigsuonan. Sa dihang nagawas na sila dito sa tanaman sa Eden, nag-instruction ng Dios nga maghalad na sila og karnero. Gianam-anam pagpasabot. Hangtod si Abraham, gipasabot siya nga ang iyang anak ihalad man gitanggal gipulihan og karnero. So gianam-anam og pasabot.
Gianam-anam pasabot sa kang Cain o kang Abel. Gianam-anam pagpasabot nga dapat dunay dugo ang ihalad, dili katong walay dugo. Sa ato pa ang kaluwasan, mga kaigsunan, nagpunting dito kan Jesus Christ, pinaagi sa dugo ni Kristo, mga kaigsunan. We are saved by the blood of Jesus Christ, not by the juice of the carrots, not by the juice of the sayote. Dili na mao. Because, I'm sorry ha, namo ko'y mga tao nga nagtuo sila, nga ang kaluwasan pinagi sa duga, sa mga utanon, murag Cain nga panglantaw, mga kaigsunan. Kang Cain kana nga pagpanglantaw, nga ang kaluwasan pinaagi sa duga sa mga prutas, duga sa mga gulay. Ang kaluwasan mo na nga kung dili ka mag-vegetarian, dili ka maluwas. Mo na ilahang pagsabot. Gianam-anam pagpasabot na ni Kristo nga by the blood. Versikulo 11, gi-explain ni San Pablo nga ang kining tanang plano sa kaluwasan aron imong masabtan, gianam-anam pagpasabot ni Jesus Christ. Si Kristo ang nagpadayag ni ining tanan para sa plano sa kaluwasan. If you want to understand the plan of salvation, focus your mind to Jesus Christ. Basaha ang balaang kasulatan kay matud pa ni Jesus Christ ang mga libro ni Moses. Sumala pa sa Juan Kapitulo 5:46, mga libro ni Moses 45 and 46. Sukad pa sa Old Testament o ang mga libro sa tibok balaang kasulatan, tanan pulos nag-explain mahitungod kang Jesus Christ. If the Bible is declaring us the plan of salvation, it's because of Jesus Christ nga mao'y sentro sa plano sa kaluwasan. Verses 3 to 5. This plan was revealed to Paul and others. Human gi-demonstrate ni Kristo ang plano sa kaluwasan, iyang gi-demonstrate ngadto kan San Pablo. Iyang gipakita ngadto kan San Pablo og sa tanang mga apostoles. Verses 7 and 8, si Paul, mga kaigsunan, gitahasan siya sa pagproklamar ni ini nga plano sa kaluwasan. Aron ang tanan makaila, mahibalo sa plano sa kaluwasan og motabang sa pagpahibalo sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Si San Pablo may gisugo sa Dios nga magpahibalo sa kaluwasan ngadto sa mga hintil. O kung sa man nga plano, mga kaigsunan, pahibaloon ang mga hintil that they are fellow heirs. Kauban silang manununod, membro sila sa samang iglesia, membro sila sa samang pero sa una dibit na madawat ng mga hintil. Di man ganit na makiglaman og hintil, mga kaigsunan? Tingali ko doon ay hintil nga mabautismo, di na dawaton ba? So para mausa ang tanan, si San Pablo ang gidelegate sa pagwali ngadto sa mga hintil. So doon ay grabing barrier. So nasabtan na nga wala na ang barrier, sukad si Kristo namatay sa cross og nabanhaw. So, kanang mga Gentiles, mga higalap, manununod po na sila sa plano sa kaluwasan. Mga membro na sila sa samang iglesia, samang panimalay. Mga umalambitay po sila sa saad ni Jesus Christ. Ngayang gisaad gadto kang Abraham, pinaagi sa maayong balita. Nga mabasa na to sa Ephesians chapter 3, verse 6. Nagpasabot kini nga ang panaghiusa sa iglesia, nga matod pa ni San Pablo, atong iampo kanunay. Nga ang matag usa kanato magmalig-on sa maong gahom pinaagi sa balaang espiritu. Og mapuno kitang tanan sa kinatibuk ang pagka-Diyos. Wow, kanindot ba ni? Nindot kaayo, mga kaigsunan. So, sa pagpadayon, let's go to Ephesians chapter 4. Unity and new life. Panaghiusa og ang bag-ong kinabuhi. So dinhi ato masabtan. It's talking about Ephesians chapter 4. Okay? Nagsugod, mga kaigsunan, ng Episo kapitulo 4 sa usa ka praktikal kaayo nga pagkasulat ni San Pablo nga naghisgot mahitungod og unity and reality of the church.
gisugdan niya ang chapter 4, gitapos niya ang chapter 4 mahitungod sa unity. Si San Pablo nag-offer siya og kanang lig-on kayong suporta para sa idea nga kinahanglan atong inurture, atong atimanon ang panaghiusa sa iglesia. Not just as easy nga musulti ka, wow, maghiusa tang tanan. No, you cannot say that. Ato gyung atimanon, atong alagaan ang atong panaghiusa sa iglesia nga dili malunhat og daw sa piang nga malunhat lang. Kung doon na panaghiusa ang matur nga iglesia, do not be brag for that. Be only happy but be humble. And let's be prayerful. Atong iampo. Kaya ang panaghiusa sa iglesia dili malipay si Satanas. Gusto niyang bungkagon kana nga panaghiusa. Nagsugod siya mga kigsunan paglista og 7 ka mga wants. O sa man ang 7 ka mga wants nga gisutan ni San Pablo. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father. So kanang silang tanan pulos na sila one. If you belong to the one body, then let us be united. If you belong to the Holy Spirit, the one Spirit, let's all work together. If you have one hope together with San Pablo, then let's behave the same attitude with Paul. Kung nituota nga dunay one Lord nga si Jesus Christ, then let's serve together. Then if we have one faith, let's be united. Kaya usa ra tong pagtuo, usa ra tong doktrina, one baptism, usa ka bautismo mga kaigsunan. Talking about baptism, ayaw ninyo gubaa ang plano sa bautismo? Ayaw ninyo gubaa ang kahulugan sa bautismo? Doon ay one brother nag-message siya sa ako nga magpa-rebaptize na lang daw siya, kaya di siya magpa-rebaptize, dili man siya maka-appeal sa choir, dili man siya matagaan og bahin. Brethren, I would like to tell you, dili man na may meaning nga gihatag ni Kristo may tungod sa baptism. Kung usbo ninyo ang meaning sa baptism, nabuhain-bahin na ta mga kaigsunan, nga matod pa ni San Pablo, kung dunay magwali og lahi sa amo ng gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Kung dunay mo require ninyo nga magpa-rebaptize na lang mo, kaya para tagaan mo bahin sa iglesia, magpa-rebaptize na lang mo, bisag wala mo'y sala, wala mo mahulog sa pagpangalagad sa Ginoo, ilagil mong i-rebaptize niya. Ang rason, para lang nga makatungtong mong pulpito, please. Matod pa ni San Pablo, nagwali silag lahi nga doktrina. Naglawali silag lahi nga may balita. So ipatunglo na kadi na mao according to the Bible, because baptism according to the Bible is between heaven and earth. It is between hell and heaven mga kaigsunan. Nga kung magpabautismo ka, maluwas ka. Kung di ka magpabautismo, malaglag ka. Mao na ang rason mga kaigsunan. Wala kay record sa Bible nga kung magpabautismo ka, tagaan kag bahins ka sa iglesia, tagaan ka katungdanan, papilong ka og choir, aron ka makamembro kasi aron pa maka-apil ka sa iglesia, magpa-rebaptize ka. There was only one baptism according to Paul. Aron ta magkayusa, let's stick to one baptism. One God and Father, usa ka Dios ug usa ka Amahan. We need to be bound in this one spiritual realities. Unsa may mga punto nga ipasabot ni San Pablo niining maong mensahe niya mga kaigsunan sa panaghiusa. Sa chapter 4 verses 1 to 3 and 16 matod pa niya, una sa tanan, kinahanglan mag-inampingay, mag-inalagaray for one another, caring for one another. Pagkanindot niya na nga panag-ubad sa mga kaigsuonan sa usa ka iglesia. Sunod, versikulo 4 ug 6, matod pa ni San Pablo, managhiusa pinaagi sa mga elemento nga gilista ni San Pablo usbon ko: one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Verse 7, gipasabot ni San Pablo nga si Kristo naghatag kanato og gasa nga importante kaayo nga makahimo kanato pagkabot sa panaghiusa to achieve unity. Si San Pablo mga higala
nagplastar sa tanang katawhan sa usa ka responsibilidad nga it is our responsibility aron kitang tanan magsabay sa pagkabot sa panaghiusa. Sama sa panaghiusa sa mga apostoles, propeta, ebanghelista, pastors, and teachers, sumala pa sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. Ang mga apostoles, ang ilang mga wali, parihas mga propeta, parihas mga ebanghelista, parihas sa mga pastor, parihas sa mga magtutulo, na naghiusa sila sa katuyuan sa pagwali sa may balita, usa lang ka doktrina mga kaigsunan. Verses 14 and 15, we are encouraged to grow together, avoiding internal issues that may arise. Magsabay tang tanan sa pagtubo, dili na ta magbingkil-bingkil pa sa sulod sa iglesia. Finally, sa katapusan, each of us should experience a change in life so that we can be kind to one another. Kada isa ka nato, dapat makasinati gyud ta og mga kasinatian sa kinabuhi kauban kang Kristo aron kitang tanan mao unsaon pagkabot ang panaghiusa. Next, sa chapter 5, Ephesians chapter 5, matud pa ni San Pablo, let's walk in love. Maglakaw ta mga kaigsunan diha sa gugma, walking in love. How? We must imitate God. Sundo nato ang Dios, dili ang iyang pagka-powerful, dili iyang authority, but we will follow and imitate His character, which is love. Unsaon nato ni paghimo? Kinsa man ang Dios? You look at Jesus Christ. He is the manifestation of God nga mahigugmaon mga kaigsunan. So let's love one another. Ayaw ninyo kusba, ayaw ninyo nag-love another one. No, love one another. Ephesians chapter 5 verse 2. Kinahanglan atong buhaton kining tanan og isalikway ang buhat sa kagabion, sa kangitngit kinabitaw mga buhat nga tinago, buhat nga nagpatuyang sa kasalanan nga labi na gyud iyon anak mga kaigsunan. Ato na ng undangon. Sa verses 15 to 20, gipadasig ta ni San Pablo nga ang atong mga panahon hutdo nato nga mapuno ta ni ana sa balaang espiritu aron kitang tanan makaawit sa pagdaig ug makahatag og pagpasalamat nato ngadto sa Ginoo. Katapusang tambag ni San Pablo, kabuton nato ang panaghiusa. Unsaon man, submitting one to another, sama sa banag-asawa. Banag-asawa, magrinispituhay. Maupod ang iglesia, magrinispituhay. Maghinigugmaay, the same with the brethren. Unsaon pa nato, sama sa mga anak, nga doon ay respeto sa mga ginikanan, doon ay pagtahod sa mga ginikanan, sama sa mga ginikanan nga wala po'y pag-abuso sa pagdumala silang mga kabataan. The same in the church. The same in the church. The leadership shall not provoke the members of the brethren. Maingon nga mga ginikanan, matud pa ni San Pablo, Efeso Kapitulo 6, ayaw i-provoke ang inyong mga anak. The same with the parents and children relationship. Mga anak, honor, respect your parents. In the church, let us respect and honor our leaders, pastors, mga elders, mga officers sa church. Unsaon na to pagkabot ang panaghiusa? Like slaves nga nag-serve sila mga masters, og ang mga master will treat them very kindly. Ilang tagdon sa malapas Efeso 5, 6:5 to 9, treat your servants, your slaves kindly. So, ang atong mga leaders sama sa mga masters nato. Sila atong mga pangulo, and they are advised by Paul para makabot ang panaghiusa, treat the members kindly. Kita pong mga membro, mga kaigsunan sa iglesia, let us act like slaves. Slaves nga mo honor, mo obey, mo follow sa atong mga leaders.
Samtang ang atong mga leaders maghatag kanatog pagtagad nga maluluyon, mahigugmaon nga pagtagad. Dinhi mga kaigsunan nato masabtan nga sa katapusan isip mga katawan sa Dios in the last days, we need to be armed for battle. Ako ba yung battle ni gubat ni suko sila suko putan? No. We are battling against the devil. The devil wants trouble. Ang armas ni Satanas trouble. Ang atong armas mga kaigsunan, peace. Ang armas ni Satanas batok kanato hatred. Ang atong armas batok kaniya love. Ang armas ni Satanas batok kanato hypocrisy. Kining pagkahambugiro. Ang armas nato batok kang Satanas pagkamapinupsanon, pagkamalumo. Matod pa sa Ephesians chapter 6 verse 12, this is fighting against spiritual forces. This is fighting against evil in the heavenly realms. So we need to fight against the devil. Verse 14, gamit ang kamatuoran. Verse 14, gamit ang pagkamatarong. Verse 15, gamit ang may balita. Verse 16, gamit ang pagtuo. Verse 17, gamit ang kaluwasan nga atong nabatnan. Verse 17, gamit ang pulong sa Dios. Finally, verse 18, gamiton na to ang atong pagkamay ng puon para makadaog ta batok nini nga gubat nga atong ginaapilan. Paminawan ninyo ang gisulti ni Sister Ellen White. Sons and Daughters of God, October 6, Ellen White, matod pa niya, the powers of darkness stand a poor chance against believers who love one another as Christ has loved them, who refuse to create alienation and strife, who stand together, who are kind, courteous, tender-hearted, cherishing the faith that works by love and purifies the soul. We must have the Spirit of Christ, or we are none of His. In unity there is strength, in division there is weakness. Matod pa mga pinangga ko mga kaigsunan, ato makitan nga ang gahom sa kangitngit nagtindog sa usa ka pobre nga tsansa batok sa mga magtotoo, batok kanimo nga nahigugma sa usag-usa ka mga katawhan igsuon sa iglesia, igsuon sa panimalay, mga anak ginikanan, nagrespeto sa mga leaders. Ang tsansa sa kaaway hina batok kanimo, ikay ikaw usa ka tawo nga nahigugma sa Dios para pod sa uban. Ikaw mao ang nagbalibad, nagrefuse, nagdumili nga maghimo og panagbulag, panagbingkel, naghimo og nga naglikay nga dunay panag-away may tabo. Ang gusto nimo nako kitang tanan mubarugta nga managhiusa nga mga maluluyon, mga usa man ang kortyo sa Bisaya, matinahuron, mga malumo og kasing-kasing, mga tao nga naghiusa sa pagdawat sa pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma nga nagaputli sa atong kalag. Kinahanglan mabatna nato ang Espiritu ni Kristo. Or wala gyud tay ani. Kung di ta kabaton sa Espiritu ni Kristo, wala gyud tay bahin kaniya. Kay diha sa panaghiusa dunay kusog. Sa panagbahin-bahin dunay kaluya. Higala gigsoon, ako nagapanghinaot o nagaampo nga ang Dios magapanalangin kanimo kanako nga ikaw ako maningkamot sa pagbaton sa responsibilidad nga ato ning tulubagon nigbalik sa Ginoo, kung dili ta maningkamot sa pagkabot sa panagiusa. Everyone dunay katungdanan sa pagkabot sa panagiusa aron magpadayon ang buhat sa Ginoo, aron ang iglesia mulig-on o mutubo ang iglesia nga atong gipasakupan nga maoy gilukat ni Kristo pinaagi siyang dugo sa Kalbaryo sa krus. Mga kaigsunan man nagyud tay oras. Ako lay pabalo kaninyo nga ugmang adlaw or karong adlaw, adlawng igpapahulay
kauban ko niyo dinhi sa Aurora Seventh-day Adventist Church. Aurora, Compostela, Davao de Oro. Alang sa ka youth fellowship. So tanang mga batanon nga naminaw karon, maganayan ta. Bisan pag taga Davao del Sur, taga Davao del Oriental, taga Davao del Norte, mga tutang tanan, special kini nga panagiusa sa tanan nato mga kabatanunan. Ang atong tema nga paghisgutan, the manipulations of the devil. Let every young people to become aware of these manipulations of the devil. Unsay mga manipulation ni Satanas sa matag usa kanato sa atong mga batanon, parang atong mga batanon di na makalihok sulod sa iglesia. So that is the thing that we will be talking on this day. Karong adlaw dinhi sa Aurora. So mga batanon, please join with us. Unsa ni mga manipulation, because the devil is so manipulative. So man itong hisgutan karon mga kaigsunan. So gidapit ako kauban sa mga ginikanan, let's all come here sa Aurora Seventh-day Adventist Church, Compostela, Davao de Oro. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Usbon ko naman kitay oras ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ. Nga may atong great provider, ako sabi yung kapamilya o nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I. Magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapaulay.